Hindi siya pwede sa ABC.
So, magandang gabi po sa inyong lahat at sa kapwa ko mga pastor na andito ngayon. Ang podcast na ito ng Herald of Truth na pinamagatang Katekismo 101 ay naglalayon na sagutin ang mga importanteng katanungan sa pananampalataya na malimit na nagiging sanhi ng pagkalito o confusion o pagdududa sa kanilang kaligtasan na madalas ito rin ang katanungan sa loob ng ating mga iglesia. So ang podcast na ito ay magtatagal lamang ng 1.5 oras. Ako po, si Pastor George Manantan ng Tayo Christian Baptist Church. Ako naman po si Pastor Anthony Simon ng Trinidad Christian Baptist Church. Ako po si Ken Moralde ng Shepherd's Call Covenant Church. Ako po si Jay Lalarcio, pastor po ng Sovereign Grace Covenant Church. So, umpisan na po natin ang ating pong katanungan. So, unang tanong ay, ano ang kaligtasan? Bago tayo pupunta sa katiyakan ng kaligtasan. Ang ano pong ito, ang programa pong ito ay pinagatan po naming Katekismo 101. So, historically po kasi ang katekismo, ito po ay kasulatan na sa konteksto po ng mga Kristiyanong pagsusulat, ay ito po ay binubuo ng mga katanungan at kasagutan na importante sa isang Kristiyano o mananampalataya. Ang isang katekismo o katekism ay napakalaking tulong kasi yung nilalaman nitong mga tanong ay minsan ito yung mismong tanong po ng mga mananampalataya. Kaya po ito namin pinagmagatang Katekismo 101, yung mga fundamental questions sa ating faith. So katulad po ng unang podcast na ito, ang amin pong sasagutin na tanong is, tiyak ba ang kaligtasan? Pero bago po natin yun sagutin kung tiyak ba ang kaligtasan, ay katulad nga po nung sinabi ni Pastor George is, ano ba ang kaligtasan? So ayon po sa Biblia, ang kaligtasan, ito po ay tumutumbok po sa kaligtasan sa impyerno. Yan po yung una atin pong unang papasok sa ating isipan kapag narinig natin yung salitang kaligtasan sa konteksto ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang unang agad papasok is kaligtasan sa impyerno. Ngayon, ano po ba yung nagdadala sa atin doon sa impyerno? Ano ba yung magdadala sa atin doon? Ang unang magdadala sa atin doon is yung kasalanan. Dahil yung impyerno, consequence lang yun ng kasalanan na meron sa tao. So ngayon, kung sasagutin natin kung ano yung kaligtasan sa Biblia, ibig sabihin, ang kaligtasan ito ay yung maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay hindi lamang nangungulugan na kaligtasan sa impyerno, kundi kaligtasan din sa kasalanan na siya namang maghahatid sa atin sigurado doon sa impyerno. Kasi napaka-importanting maunawaan natin yung distinction na yon na kaligtasan sa kasalanan at kaligtasan sa impyerno. Kasi minsan yung iba, tatanggap sila kasi maliligtas sila sa impyerno eh. Pero kailangan din natin maintindihan na niligtas tayo doon sa kasalanan. Kumbaga resulta lang, bunga lang ng kasalanan yung impyerno. So, kailangan maintindihan natin, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kasalanan na maghahatid sa atin sa impyerno. Sinalo niya lahat yun doon sa krus ng Kalbaryo. So, napakagandang kasagutan ang ibinahagi ng ating pong Pastor Ken patungkol nga sa ano ang kaligtasan. So, ito ay kaloob ng Diyos sa atin na makakamtan nga po natin sa ating pananampalataya kay Hesus Kristo na siyang nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo.
Okay. Ang pangalawang, baka may masasabi ka, Pastor GL, dagdagan mo. Mapakagandang sagot po ng sagutan ni Pastor Ken dahil marami po ngayon sa panahon natin ay nagbabahagi ng ebanghelyo pero ang kanilang pinupunto lamang ay patungkol lamang sa pag-ibig ng Diyos pero yung patungkol sa lalim o yung talagang hinagpis doon sa impyerno ay hindi nabibigyan ng pakahulugan. So napakaganda po na malinaw po natin yun sa gabing ito patungkol po sa pinag-uusapan natin na kaligtasan, yung katiyakan ng kaligtasan. At may mga naririnig po ako na maraming mga iglesia, mga tao sa loob ng iglesia, sa katunayan may mga pastor na nagpapahayag, nagsasabi na ang lahat ng tao sa iglesyang ito ay ligtas, subalit sasabihin niya sa bandang kasunod ay hindi natin may iwasan na ang lahat ng sumasamba dito ay hindi pala ligtas. So dahil yun po ay sa kadahilan ng wala silang matibay o malinaw na pagpapahayag ng kung ano ang ebanghelyo. Sa mga nakakapanood, pagpasensya nyo po kami, baka sabihin nyo, parang napaka-formal. Ang totoo po, kami po dito, syempre, mga first-timer po, hindi naman po kami mga, kaya, bear with us. Bear with us. Gusto kong pagaanin po yung tension dito sa loob ng room. Gusto kong maging chill lang po kami dito. Okay. Okay. Okay, basta. Kasi marami Hinga basta. Huwag tayo masyado. marami Chill lang. kasi Chill lang. nagsasabi na may mga nagsasabi na ang daan ng kaligtasan ay yung pagiging membro ng isang iglesia ay yun ay sapat na para sila po ay maligtas. Yun ba ay may katotohanan ba yun? Na kapag ikaw ay naging membro na ng isang lokal na iglesia ay ligtas ka na? So, yung katanungan. Ano po yung katanungan? Pag naging membro ka na ng iglesia is ng isang church, yun ba ay Makasihan na? Yan. At kagaya po ng sinabi ko po kanina, marami po sa panahon natin ngayon, especially mga yung ginagawa nilang decisionism, mga evangelicals na siyang mga nagpapahayag ng ebanghelyo, karamihan po doon nag-produce po ng mga calls na convert sa loob ng iglesia. So hindi natin masasabi na kung ikaw ba ay nasa loob na ng iglesia ay ligtas ka na. Depende po yun sa nagpahayag ng ebanghelyo at depende rin po sa isang iglesia. Dahil sa kultura po ng amin pong ginagalawan ngayon is talagang sinisigurado namin na siyang yung mga magiging parte o magiging kabahagi po ng iglesia ay talagang regenerate at talaga pong ligtas na makikita natin. Pero yun po ay nakadepende sa isang iglesia. Kung ang mga tao ba na nandun sa loob ay ligtas. Kasi hindi po ibig sabihin, hindi porket ikaw ay dumadalo, ay ligtas ka na. Ang unang po dyan ay yung pagpapahayag ng ebanghelyo and same time yung church yung tumatanggap, nag-a-admit sa isang tao at nagpapatunay na kung siya ay mayroong totoong marka ng regeneration sa kanya pong sarili. So yun po yung aking kasagutan doon po sa tanong po na yun. Okay. Maganda yung yun, maganda yung insight na yun. Kasi sa panahon ngayon kasi makakarinig ka sa isang church na nangangaral ng hindi lahat ng sa loob ng iglesyang ito ay ligtas. Tapos, nagmumula yun sa bibig ng pastor na nangangaral sa pulpito and at the same time, sasabihin niya rin na kumbaga hindi ligtas lahat ng nasa church. Tapos, tinatawag niya na kapatid yung nasa loob ng church. So, parang napaka-contradicting yun. So, sa context nating Pilipino, syempre kapatid yung tawag natin. Pero,
yung brethren sa context ng scripture is covenantal yun eh. Pumapasok tayo dun kaya mo tinatawag sila na kapatid is dahil kasama mo sila sa pakikipag-isa kay Kristo. So, yun ay klarong implikasyon na yung sinasabihan mo yun ay ligtas. So ngayon, yun ang nangyayari na contradiction sa loob ng church. Kasi dahil sa problematic na view ng church. So ngayon, kapag ba ikaw ay membro na ng isang iglesia o ng isang church ay ligtas ka, yung tanong na yan is merong ugat na kailangan mo nang sagutin. Ano? Anong klaseng iglesia yung nagsasabi niyan? Kasi kung ang iglesia na nagsasabi niyan ay problematic, talagang pwede yon. No? Pero sa isang iglesia na talagang itinatag sa kaisipan ni Kristo, ay masasabi natin na ang membro ng iglesia na yan, lalo na yung sinasabi kanina ni Pastor JL na tumitindig o kumakapit doon sa isang qualification ng membership nila is kailangan may makita na regeneration. Yung terminology po na regeneration, ito po ay theological terminology na nangangahulugan lang naman po ng ganito, na ang taong regenerate, ito po ay merong bunga ng kaligtasan. May resulta ng kaligtasan sa kanya. Kumbaga, hindi pwedeng sabihin ng taong ito na siya ay ligtas kung wala yung bunga ng kaligtasan. Ang bunga ng kaligtasan ay una ay ang pagsuko ng kanyang buhay kay Kristo, at pangalawa is ito ay pamumuhay ng patuloy na pagpapasakop kay Kristo. Kaya ina-affirm siya ng church na siya ay ligtas. So ngayon, kapag ang isang church ay merong ganitong klase ng pagkilala sa tatanggapin nilang membro, pwede nating sabihin na ang isang tao na miyembro, katipan ng isang church na yan, na itinayo, itinatag, at tumitindig sa kalooban ni Kristo, ay ligtas ang kanilang membro. Ano? Ligtas ang kanilang membro. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Basa. Masyado tayo ngayon dito. Kung sa... Pero po kami dito sa pakibasa nga sa Mateo, Kapitulo 18, mga versikulo 15 hanggang 18. 18. Matthew chapter 18 as well, verse 18 verse 15 to 18. Sa Tagalog natin basahin Matthew natin. chapter 18, verse 15 to 18. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, umaron ka at ipakilala mo sa kaniya ang kaniyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Tatapwat, kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay paalagay mo siyang tulad sa hintel at maniningil ng buwis. 18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong italian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yun. So ang linaw po nung binasa nating talata na ang iglesia ay binigyan ng otoridad ni Kristo, na tumanggap at magtiwalag sa Tagalog, So ano yung ititiwalag dito? Ang tinitiwalag lang ng iglesia ay ang isang tao na walang pagtalikod sa kasalanan. Namuhay siya sa kasalanan, so may proseso dito, sinaway siya, nagsama, at hindi pa rin nakinig, dinala sa iglesia. So, ipagpalagay natin na kasama sa loob ng iglesia. Pero kung hindi na ito mamumuhay ng may katuwiran na nasasalamin yung regeneration, yung bunga ng kaligtasan, siya ay itatawalag na. Ngunit mayroong mga konteksto
sa buhay ng iglesia na kailangan nilang umaksyon ng pagtitiwalag. Pero ibang topic po yun. Ang gusto ko lang pong bigyang pansin po dito ay yung otoridad na meron sa iglesia. Na mismong si Kristo ang nagbigay. Binigyan siya, no, kung ano ang inyong itali at ano ang inyong kalagan, siya rin ang kakalagan sa langit. So, kita ninyo kung ano ang judgment ng church sa isang tao, siya din ang judgment ng langit. Kaya nga kailangan maging matapat ang iglesia na siya ay magpasakop, tumindig sa kaisipan ni Kristo. Dahil kung ang iglesia ay tumanggap, ay dapat talagang yan ang tinatanggap niyan is yung regenerate. Upang sa gayon masabi natin na kapag ba ang isang tao ay membro ng isang iglesia, masasabi na ba natin siyang ligtas? Yes, hindi nangangahulugan na ang kaparaanan ng kaligtasan niya is yung iglesia. No, ligtas siya. Ina-affirm lamang po ng iglesia ang kanyang kaligtasan dahil yun po ang order. Ang mga taong iniligtas ng Diyos ay inilalagay niya sa kanyang kawan, tinitipon nila niya sa kanyang kawan. So ang iglesia, hindi siya kaparaanan ng kaligtasan, kundi ina-affirm lamang ng church ang kaligtasan ng tao. So yun po ang akin. Yung patunay na siya ay talagang ligtas, pag siya ay napapabilang sa isang iglesia. Ang isang... paano po yung mga kalagayan po ngayon ng karamihan, yung nabanggit ko kanina patungkol sa decisionism. Marami din kasi may mga nagbubunga ng yun ay nagbubunga ng confusion and gayon din takot sa isang tao na may mga pagkakataon na pag yung pastor nagsabi na lalo na patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon, ikaw pala ay hindi masasama, ikaw pala hindi ligtas. So, sa tagal na panahon na siya ay nasa loob ng iglesia dahil po sa decisions, paano kaya natin yun i-exhaust para yun ay ma-challenge natin o kaya maiwasan natin yung mga ganung pagkakataon lalo na sa kapanahunan natin ngayon na laganap po yung mga ganung pamamaraan dahil sa kagustuhan ng maraming mga iglesia ngayon na dumami, lumubo sa bilang. Ano natin, yung decisionism, yung pagtanggap. Pakibasa nga po, Pastor Anthony, sa John chapter 1, verse 1 to 12. Para tayong alien. John chapter 1 verse... Pasensya na po kayo, pinapagaan ko lang po kasi pare-parehas po kami dito na first time pong gawin ito. Kaya lang po namin to ginawa dahil lamang po sa nakakabahala na dahil may mga tao sa loob ng iglesia minsan na they consider themselves as member of that church while nandoon yung pagdududa. At minsan ang masakit na cause ng pagdududa is kapag sila ay nagkakasala, nawawala yung kaligtasan. So ito po, yun po yung nung narinig po namin yun, naging burden po sa amin yun. Kaya ito yung nagtulak sa amin. And bear with us again. Pagpasensya nyo kung kami ay parang hindi sanay sa camera. Dahil yun po ang totoo. Nahihiya pa lang kami. Yun po. Sige, basta. John chapter 1 verse 12 to 13. 12-13. Sabi niya dito, John chapter 1 verse 12 and 13. Natapwat ang lahat ng sa kanaya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga pinanganak na hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So yun. Bakit ko po pinabasa itong text na ito regarding po sa tanong po ni Pastor JL kanina, no? Kasi ito po yung malimit na verse na palaging ginagamit as a verse, supporting verse or as a warrant nila para po doon sa decisionism, yung kung magiging rektahan yung pagpapatanggap.
So, dahil dito sa verse 12, ang sino mang tumanggap ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. And minsan may worst case pa nga na after sabihin yun, and sasabihin ang follow-up, ngayon, tandaan mo ang araw na ito dahil ito ang araw ng iyong spiritual na kapanganakan. And meron pang mas worse doon. Ngayong araw na ito, dahil tinanggap mo si Jesus bilang iyong sariling Panginoon na tagapagligtas, ipinanganak ka ng muli at isinulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kita ninyo po yung napakalawak ng theology na nandoon sa sinabi na yun. And hindi ko sinasabi na faithful theology yun. That is heretic na theology. Ano po? Kasi, ang antindi po nung inananan unang-una is regeneration, tapos pangalawa is yung certainty ng salvation. Yun yung hinatak nila dito sa verse 12. Kaya lamang, hindi po ganun yung ini-express na malinaw ng konteksto po nito. Ang context po ng verse 12 to 13, ang sinasabihan po dito ni John ay yung kanyang mga kapwa Hudyo. Ang sabi nga dito, siya ay naparito sa kanyang bayan, ngunit hindi siya kinilala o tinangkilik ng kanyang sariling bayan. Yung pagkilala, pagtangkilik po ng konteksto po dito, hindi nangangahulugan ng pagtanggap na katulad ng ginagawa po ng iba ngayon. Ang konteksto po dito kasi, ang gustong patunayan ni Apostle John, si Kristo yung katuparan ng mga pangako doon sa lumang tipan patungkol sa Misaya. Ngayon, nung dumating si Kristo, kung babasahin nyo, ang Malakay chapter 3 verse 1, may dalawang messenger doon, the messenger who prepared the way of the Lord, and then the messenger of the covenant. And then yung tipan doon is nagtuturo doon sa mensahe ng ibang helyo. So ngayon, ang sabi ni Kristo sa Mark chapter 15, the time has come and the time is fulfilled. Siya yung katuparan ng lahat ng pangako, particularly yung promise Messiah. Siya yung promise Messiah. Ngayon, balik tayo sa verse 12, hindi ito pinaniniwalaan, hindi ito tinatanggap ng mga Hudyo. Hindi siya tinatanggap ng mga Hudyo. Kaya ang konteksto dito ng pagtanggap is yung paniniwala, pananampalataya sa konteksto na si Kristo ang tagapagligtas, ang Misaya, at sa silong ng langit, walang ibang kaligtasan, walang ibang pangalan na binigay ang Diyos para sa kaligtasan ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Ang sasabihin naman nila, yun nga po ang point. Tama yung point. Pero yung manner, di ba? Ngayon, isa pang magandang ano natin doon, o ngayon, let's say, yung pananampalataya kay Kristo bilang siya yung tagapagligtas. Hindi yung literal na parang formula na tanggapin mo sa iyong puso, buksan mo ang iyong puso. Gagamitin pa yung Revelation 3:20, narito po ako kumakatok sa... okay, pero ang ano dito is, yung regeneration na sinasabi na, they were born not of blood, nor of the will of man, or the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Kaya, kasi yung pagtanggap, yung pananampalataya kay Kristo ay mangyayaring lang, ibig sabihin, mula dito, sa pamamagitan ng kapanganakang muli. They are born of God. That's why they became son of God. And kaya sila naging anak ng Diyos because tinatanggap nila yung katotohanan patungkol kay Kristo. Kaya ito ay naghahatid sa malinaw na implikasyon ng pag-uusap ni Kristo at Jesus sa John chapter 3. Paano makakapasok sa kaharian ng langit? Sinasabi ko sa iyo. Hanggat hindi ka pinapanganak na maguli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. You must be born again. And then yun yung sinasabi, they are not born of man, nor the will of the flesh, nor the will of the but of God. Yun lamang po. Any additional po?
Issue na, kasuran ko na eh. So, George, Baka may dagdag si Pastor Anthony. Tanong. tanong. Okay, so dadako na tayo sa pangalawang katanungan po natin. Kung gayon, matitiyak ba natin ang kaligtasan? Sagot. Ikaw, Pastor, sagutin mo yung tanong mo. Sagutin mo yung tanong. Pastor George, matitiyak ba natin ang kaligtasan? Dahil yan ang maraming Katanungan. katanungan ng ilan, no? Ilan din sa ating mga membro ay sabi nila, dahil nagkakasala pa sila, hindi nila natitiyak ang kanilang kaligtasan. Kaya magandang pagkakataon ito na ating matalakay. Baka sa mga ibang mga iglesia ay may ganyan din na mga membro na estado ng kanilang mga membro na kung saan ay nagdududa sa kanilang kaligtasan. So para sa akin, ang kaligtasan ay yan ay ang tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at ito ay sa biyaya ng Diyos, ang kaligtasan. So ito'y kagandahang loob ng Diyos, hindi dahil sa sariling gawa o kabutihan ng tao. So maliwanag yan sa Efeso 2:8-9. Pakibasa nga Pastor Anthony na ang kaligtasan natin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Natural lang tayo. Efeso 8:9. 2:8. Oo. Sabi niya dito, sapagkat sa biyaya kayo nang aligtas sa pamagitan ng panampalataya at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag mag-uwi. Okay, so napakaliwanag diyan na hindi dahil sa kabutihan ng tao o sariling gawa na ang tao ay kalugdan o iligtas ng Diyos, kundi ito ay nakabase doon sa grasya ng Panginoong Diyos Biyaya. sa tao, no, na kanyang pinili bago pa likhain ang sanlibutan. Ang sabi nga niya ay mayroon na siyang mga taong mga pinili para kay Kristo sa kaligtasan. Kaya para sa akin, ang kaligtasan dahil ito ay gawa ng Diyos, ay hindi ito mawawala. Mhm. Tama. Hindi mawawala yan sa atin dahil wala akong kontribusyon sa aking kaligtasan, kundi ito ay 100% na ito ay gawa ng Diyos para sa akin. Pero dahil nga po sa boastfulness ng marami, ayun ay nakikita ko dahil din sa yun ay isang implikasyon ng decisionism na dahil ang pagparaan ng kanilang pagpapayag ng ebanghelyo ay nakasentro lamang sa palaging pag-ibig ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. At yun ay nagbubunga o nagdudulot ng pagiging pagkakaroon ng pagmamalaki ng isang tao na siyang tumanggap sa Panginoon at pagka ay nagdudulot yun ng kayabangan at gayon din naman iniisip nila ng kaligtasan ay yes, they affirm na sinasabi nila na by grace, by grace, by grace. But most of them ay hindi nila naunawaan ano ba ang talagang teksto ng by grace na yun na kanilang sinasabi dahil kapag sila ay ating tatanungin, ang malimit nilang sagot o ang palagi nating mapakinggan na kasagutan sa kanila ay dahil tinanggap ko ang Panginoon. Sila ay ligtas dahil tinanggap ko ang Panginoon. Yan ang kanilang kasagutan. Nawawala yung sa biyaya lamang ng Panginoon ako ay naligtas. Ang kanilang nagiging sagot ay dahil tinanggap ko ang Panginoon. Yun ay dahil sa tao na nagbahagi sa kanila na kagaya ng sinabi ko sa kanina, tandaan mo ang araw na ito ang iyong araw ng panganakang spiritual. So yun po yung mga actually marami pong mga implikasyon noon. Yun nga, dahil nga hindi nila malalim na naiintindihan yung patungkol sa biyaya ng Panginoon na sila ay naligtas,
nagkakaroon sila ng katanungan, nagkakaroon sila ng pagdududa na pag sila ay nagkakamali, nagkakasala, ah, naiisip nila na sila ay hindi naligtas. At yun ay masasabi po natin na ako pwede ko pong sabihin yun ay kalapastanganan sa tinapos na gawa ni Kristo. Oh. Dahil kung ang kaligtasan ay nawawala, o kung ako ay nagkasala man ngayon at nawala ang aking kaligtasan, ay ibig sabihin nun, ang kailangan gawin ay babalik ulit si Kristo para mamatay ulit sa cross. Eh, ang sabi ng Biblia ay tayo ay kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan. Once and for all, inalam niyo yung kanyang buhay sa atin. Matibay po yun sa Hebrews, maliwanag po nagpapakita doon yung patungkol po sa tinapos na gawa ni Kristo. So, for me, I affirm na kaligtasan ay tiyak. Dahil ito ay hindi base sa ginawa ng tao. Anumang hindi rin sa pamamagitan ng ating mga desisyon. Ito ay base lamang sa tinapos na gawa at sa biyaya ng ating Panginoon. Mayroon akong kaibigan kasing mga pastor na kung saan ay nagsasabi, kung gayon, tiyak mo na palang kaligtasan, di mayroon ka ng parang warrant ba na gumawa ka na ng kasalanan. No, hindi po ganun ang Dahil ligtas ka na. Yun ang palagi nilang sinasabi na dahil ligtas ka na, okay na lang na gumawa ka ng kasalanan kasi ligtas ka naman na. Hindi po. Ang katuwiran, ang grasya ng Panginoon na siyang ating pong tinanggap. Yun po, Pastor Anthony, pakibasa nga po sa Romans chapter 5. Yan, Romans chapter 5. Napakalaking kontribusyon. Okay, magsimula po tayo sa verse 18 hanggang verse 21. Romans chapter 5 verse 18 to 21. Pasensya na po, ang gamit po ni Pastor Anthony na Biblia ay cellphone dahil wala po kaming Tagalog na Bible. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kalooban na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa kaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagkalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana, katapat kung saan nanagana ang kasalanan ay nanaganang lubha ang biyaya. So maliwanag po yun. Sa 21, sabi ni Pablo dito, that so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. So yung biyaya, tayo ininiwala na we are now under the grace. So yung grace na yon, yung biyaya na yon, yung kaninang tanong is, meron na ba tayong warrant na magkasala? No. The grace that we have is leading us through righteousness. Dinadala tayo sa katuwiran. So bagamat we are still in flesh, meron tayong mga kahinaan, pagkukulang, pero hindi natin warrant na tayo ay ligtas na, ay gagawa na tayo ng kaligtasan. That is contradict to the very grace of God and to the very righteousness that we have sa ating pong Panginoon. So yung tanong na tiyak ba ang kaligtasan? Unang-una, tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos mismo. Pakibasa po, Pastor Anthony. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. 1 to 4. Ngayon pinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ibanghilyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na yun namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilian. Sa pamagitan naman nito, iligtas kayo kung magtiyaga ninyong ingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay
dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Okay, so makikita niyo po itong binasang talata ni Pastor Anthony ay malinaw na nagbibigay sa atin ng sagot kung ano ang ebanghelyo. Pero una, gusto ko maintindihan po natin itong chapter 15 ng sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto. Ang chapter 15 po ay naglalaman po ng kasulatan na mayroong matindi na mensahe patungkol sa kasiguraduhan at katotohanan ng muling pagkabuhay. In fact, yan pong katotohanan na yan na in-establish ni Apostle Paul dito sa chapter 15 about sa certainty, sa assurance ng muling pagkabuhay ay ang pinaka-ground ng kanyang challenge po doon sa last verse, yung 58, na minsan ito po yung laging nagagamit na talata, yung sinabi ni Apostle Paul, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. So nakikita niyo dito, unang kailangan nating maintindihan nito, bakit hindi mawawalan ng kabuluhan ng kanilang pagsunod, paglilingkod kay Kristo dahil nga sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Kaya nga, mga minamahal na mananampalataya, maging matibay kayo, hindi makilos ang inyong pananampalataya. Saan? Doon sa Panginoon. Dahil sa kasiguraduhan ng kaligtasan na meron sa Kanya. So ngayon, balik tayo doon sa pinabasa nating verse kay Pastor Anthony. Dito sa verse 3, nang binasa niya, sabi, verse 1 muna, sabi niya, now I would remind you, brothers, of the gospel. Pinapaalalahanan sila kasi merong issue dito na kailangan sagutin. Na doon, sa konteksto nila, merong nagsasabi na wala nang muling pagkabuhay na ganap na. Kaya sabi ni Paul sa verse 17 ng chapter 15 ng 1 Corinthians, sabi niya, and if Christ has not been raised from the dead, then your faith is futile and you are still in your sin. So napakano po nun. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. You are still in your sin. Hindi lamang po nangangahulugan na kayo ay nasa kasalanan nyo pa. Kundi nandun pa rin kayo sa sumpa na dulot ng kasalanan. Wala kayong justification, walang sanctification, and therefore, certainly, meron kayong merong impyerno. Babalik tayo doon sa argument ni Paul. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, lahat ng yon ay wala kayo. Wala kayong justification, walang kapatawaran sa kasalanan, walang bunga ng kapatawaran sa kasalanan, at sigurado ang impyerno. Bakit? Anong sabi ni Paul? Dito sa nire-remind niya, pinapaalala niya kasiguraduhan ng mga kapatid sa Korinto of the gospel. Now, what is the gospel? Sabi niya, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for what? For our sins. In accordance with the Scriptures. In accordance with the Scriptures, because He is the promised Messiah na magliligtas. Saan? Sa kasalanan na magdudulot o maghahatid sa isang makasalanan na wala kay Kristo doon sa impyerno. So si Kristo ay namatay para doon sa kaligtasan. Ngayon, sabi niya, and that was very that He was raised on the third day in accordance with the Scripture. So, ngayon, balik tayo dun sa tanong kanina na sinabi ni Pastor George, tiyak ba ang kaligtasan? Oo, hindi dahil sinabi ko o sinabi ng sino man sa atin. Tiyak ang kaligtasan dahil yun ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Yun ay tiyak kasi ang Diyos na nagsalita sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan ay ang Diyos na walang hanggan, walang pasimula, hindi nagbabago. Ngayon, yung ibang, ngayon, tiyak ba ang kaligtasan? Oo.
Dahil yun ang sabi ng Diyos mula sa kanyang salita. At pangalawa, paano siya tiyak? Dahil si Kristo ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Ang empty tomb, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isa sa matinding assurance ng kaligtasan natin. Kasi kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, tayo pa ay nasa kasalanan at sa sumpa nito. Pero praise be unto God, Christ, si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ngayon, paano natin masisigurado? Again, the scripture. Ito po minsan kasi ang tingin natin sa Bible. Ang Bible is parang mahiwagang libro, spiritual book. No. Yes, in a sense, it is a spiritual book. But, ang Bible po, ito po ay dokumento. Dokumento ng mga tao na nakakita sa Kristong ito na namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Sa madaling salita, kung maghahanap po tayo ng matibay na ebidensya sa muling pagkabuhay ni Kristo, ito po ang matibay na ebidensya. Ang banal na kasulatan na nagsasabing si Kristo ang anak ng Diyos, ang Diyos anak na nagkatawang tao, namatay doon sa krus, inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. At sa kanyang kamatayan, tayo ay pinapaging banal ng Diyos. Pinatawad tayo sa kasalanan. We are justified. Yun ang ano yun. Sa kamatayan ni Kristo, ang mga tao na kanya ay mga justified. Sila ay banal. So therefore, it follows na naligtas sila doon sa kapahamakan sa impyerno dahil sila ay pinatawad ng Diyos sa kasalanan. So yan ang ating assurance, yung justification dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. At ito ay tiyak sigurado dahil siya ay muling nabuhay. Ngayon, kapag nagkasala ba tayo, nawawala ang kaligtasan? Teka lang, saan ba nakabase ang kaligtasan natin? Sa kasalanan mo o sa tinapos na gawa ni Kristo? Yung Pastor, paano natin matutulungan yung mga professing Christian na nandun sa kalagayan na gano'n? Kasi marami sa kanila na naandun sa kalagayan na gano'n. Hindi tiyak sa kanila ang kaligtasan. At dahil hindi sila tiyak sa kaligtasan na siyang meron sa kanila, wala rin silang pagnanais sa muling bagulit ng Panginoon patungkol sa magpasawalang hanggang buhay. So, ngayon, paano po kaya natin sila matutulungan sa ganoong pong kalagayan po nila na upang sa ganoon sila ay magkaroon ng matibay. Hindi lang matibay, kundi sigurado talaga na katiyakan na ang kaligtasan na ating tinatalakay po ngayon ay hindi po kaligtasan na invented ng sino mga tao, ibinibigay ng sino mga tao. Dahil ang kaligtasan po na ito ay base po sa tinapos na gawa ni Kristo. Kasi ito nga, marami nagsasabing hindi nila tiyak ang kanilang kaligtasan dahil sila ay nagkakasala pa. Yun yung nagbibigay sa kanila ng pagdududa dahil sa tinitignan nila yung kanilang sarili na parang hindi sila worthy doon sa kaligtasan na kaloob ng Diyos dahil nandun pa sila sa kalagayan na nakakagawa ng kasalanan. Tingnan mo to, sabi ni Apostle John, First John. Ang ina-address niya dito, malimit niya banggitin dito is beloved. So consider, ang ina-address niya dito, maliwanag, ay mananam, pagkaligtas. O sabi niya, tingnan nyo, verse 8. If we say, including himself, if we say we have no sin, we deceive ourselves. So ngayon, maliwanag na sinasabi na ang mga taong mananampalataya na ligtas kay Kristo ay
hindi nangangahulugan na sila ay perfecto na hindi magkakasala. Magkakasala pa rin sila dahil nandito pa rin tayo sa laman Magkakasala pa rin. Kaya sabi, if we say we have no sin, we deserve ourselves. And the truth is not in us. But the assurance is this: if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all our unrighteousness. So ngayon, kailangan natin maintindihan na kapag tayo ay naligtas, binayaran ni Kristo siya yung nagbayad, siya yung sumalo ng parusa, ng penalty na dapat sa atin mismo, sa kasalanan. Siya yung nagbayad. So, yun ay nagsisilbing katiyakan ng ating posisyon sa Panginoon. We are guilty. Kumbaga sa konteksto ng paghukom sa loob ng husgado, guilty tayo. Pero we are guilty of sin, pero dahil kay Kristo, We are justified. we are justified. We are pardoned dahil kay Kristo. Siya yung sumalo. So ngayon, kahit tayo ay ligtas, mga kapatid, mga kaibigan, ang isang ligtas na tao ay hindi perfecto. Siya ay nagkakasala at babagsak. Kaya nga lang, ang kasiguraduhan dito, yung pagpapatawad ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ngayon, magiging lisensya ba siya para magpatuloy sa kasalanan? Again, hindi. Dahil palaging ang hamon ng Biblia sa mga tao na nakay Kristo ay ang mabuhay sa kasalanan. Ang mamuhay sa kabanalan. At ang mamuhay sa kabanalan ay bunga din naman ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya nga, yamang kayo. Di ba? Laging ano yamang kayo ay lumaligtas, mamuhay kayo ng ayon sa inyong kaligtasan. Panawagan nga ni Pedro, yamang ang inyong amang Diyos ay banal, kayo ay magpaka-banal. So ngayon, habang tayo ay nandito sa mundo, yes, we are certain in our salvation, but still, magkakasala tayo. Kaya nga tayo nagkakaroon ng perseverance yung perseverance, hindi nangangahulugan na namumuhay ka nang hindi nagkakasala. Kaya nga siya perseverance. There is tension, struggle, and sin na pinaglalabanan mo. May struggle, not enjoying, not living, and that is the fruit of salvation. May struggle. Kaya nga nagpupersevere, nagtitiis at nagtsatsaga kang nakikipaglaban sa kasalanan habang ikaw ay nandito pa sa mundong ito at hinihintay ang pagkakataon na ikaw ay tawagin ng Panginoon, tumarap sa Kanya, o kaya naman ay ang Kanyang muling pagbabalik. Again, ang ating kaligtasan, yes, normal sa atin ang magduda. Tao lang tayo. That is, sa tingin ko, yan yung napaka-perfectong pagkakataon na makita natin kung gaano kadakila ang Diyos na hindi siya nagbabago. Immutable siya. Tayo, mutable. Sa pagkakataon na nagbabago ang ating emosyon, ang ating isipan na nagdududa tayo, panghawakan mo yun, tao ka. Kailangan mo ang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang pangako at sa kanyang ginawa at yung mga pakinabang sa kanyang ginawa. Hindi nagbabago ang pakinabang na kay Kristo na binayaran niya ang kasalanan, siya ay muling nabuhay. You are justified in Christ. Doon nakatungtong ang ating kasiguraduhan, hindi sa ating emosyon. So, ayun, may tanong si Pastor Ronald. Sa Biblia, di ba narinig na po natin dyan na ang ligtas na ay ligtas na. Meron din bang, kasi Yung Hosas, yung one step always say. narinig ko kanina kay Pastor JM na yung iba ay hindi pa sigurado. Ngayon, tayo ay sigurado dahil yun ang sinabi ng Biblia. Ngayon, ang tanong ko doon, mayroon din ba sa Biblia na ang naligtas na ay pwedeng mawala yung kaligtasan? Kasi kung bakit nila sinasabi yan na alanganin yung kaligtasan nila, baka meron sa Biblia na pwede nilang pangawakan na ang kaligtasan ay mawala. Wala akong makitang mali na walang tinuturo ang Biblia pagdating sa
nawawala ang kaligtasan o isang taong ligtas na nawala ang kaligtasan. Kasi minsan, ang pinakabasehan lang naman palagi ng tao bakit nawawala ang kaligtasan is yung mali, yung kasalanan. Kapag ka namumuhay sa kasalanan, nawawala yung kaligtasan. Yun ang kanilang Minsan kasi yung mga nagkakaroon ng ganyang klase ng is yung namulat doon sa decisionism. Dahil nga decision nila, tinanggap nila ang Kristo, tapos decision din nilang mamuhay sa kasalanan, so nawawala na ang kaligtasan. Pero sa Biblia, yun ang sinasabi. Ano ba, kaya nga again, ang ating appeal, ano ba ang kasiguraduhan natin? Yung sarili ba natin o yung tinapos sa gawa ni Kristo? So ngayon, bagamat tayo ay may kahinaan, kung tayo ay kay Kristo, tayo ay ligtas. Kasama tayo sa binayaran ni Kristo ang kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napaka-importante nung chapter na binasa mo kanina sa chapter 18. Yun ay kaparaanan ng Diyos kung paano ang kanyang isang hinirang, ang isang kanyang iniligtas ay maituwid. Kung siya ay nakitang namumuhay sa mali, dahil siya ay nasa isang iglesia, siya ay tinutulungan ng kapatid na mapanumbalik. Pero kung hindi siya magsisisi, hindi siya tatalikod, at ang isang iglesia na itinayo, tinatag at tumitindig sa kaisipan ni Kristo, siya itiwalag, nangangahulugan lamang na itong tao na ito is lumitaw yung talagang totoong kulay. Na siya talaga ay wala pang bunga ng kaligtasan. Wala silang scriptural warrant ng kaligtasan. So, doon sa Biblia, walang nakalagay na panghawakan nila na mawawala yung kaligtasan. Wala. So, ang dapat ang panghawakan ay doon lang sa Biblia. Dahil ang panghawakan lang natin yung kaligtasan. Nanalo na sila na kay Kristo. Na maliwanag sa Biblia, hindi yung emosyon natin. Napakahalaga yung 1 John chapter 5, verse 11. 12, 13. Babasahin mo. Dahil ito yung isang patotoo ng salita ng Diyos na kung saan ang nakay Kristo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. 11, 12, 13. Mm-hmm. Sabi niya dito, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So napakatibay yan, yung salita ng Diyos na yan, na kung saan ay nagpapatotoo na tayo na kay Kristo Jesus, no? Na kinaroroonan, sabi niya na kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Malimit kasi kung bakit nagkakaroon ng pagdududa ang isang mananampalataya ay nakatingin sila sa kanilang sariling performance na kung bakit nagkakaroon ng pagdududa. Tinitignan nila na kung saan alam naman natin na ang tao ay sabi niya, mutable, nagbabago, may panahon na seryoso sa kanyang pananampalataya, may panahon na napaka-passionate, no? On fire sa kanyang pananampalataya, at may pagkakataon din na siya ay nanlalamig, no? Dahil sa mga circumstances na kanyang pinagdadaanan dahil ang tao nga ay nagbabago dahil sa mga pangyayari sa buhay. Kaya ganyan, no? Kaya mali yung tignan natin yung sarili natin sa kung ang ating pinag-uusapan ay kaligtasan kasi ang tao, yun nga, nagkakasala. Pero pag tinignan mo ang Diyos, matibay yung kanyang mga salita na ang nakay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga may sabi doon na si Jesus is katulad ng ahas na Sa John chapter 3, may itinaas paano doon siya sa ilang. Ang mga nakagat ng ahas kapag tumingin doon ay sila ay gagaling. So ganoon din, no? Ganoon din sa kaligtasan natin. Tignan natin yung tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para masabi natin, salamat Panginoong Diyos.
dahil sa ginawa mo doon sa krus. At dahil doon, may katiyakan ako ng kaligtasan. So, yun po yun. Saka ito maganda, mismo mula ang Panginoong Kristo mismo nagsabi. Pakibasa dyan 5:24. Hmm. Malapit John tayo 5, may mga questions. 24. Ano? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ayun o. Mm. Pakalinaw niya. Bako. Oo, di ba? Liwanag. Tapos, truly, pagbibigay din yun. Verily, I say unto you, na whoever heareth my word and believe it, yung nagsubok sa Panginoon sa kundi ang walang hanggang Ama, ay sabi, wala nang paghahatol saan? Sa kasalanan. At siya ay nilipat na sa kalagayan ng buhay na walang hanggan. Wala na siya dun sa kalagayan ng kamatayan. Kasi hanggat ang tao ay hindi napapaging banal o nag-justify dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, siya ay nandun sa kalagayan ng impyerno. Pero dahil siya ay tinubos sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, sigurado ang kaligtasan sa matuwid na hatol ng Diyos sa kasalanan. Tiyak yan. Verily, I say unto you, ang Panginoong Kristo na mismo ang nagsalita. Oo. Oo. Pero pa ba tayo? Saka yung mga tunay na anak ng Diyos ay ang sabi niya, saan banda yun? Yung sabi niya, my sheep listen John chapter to my 10. voice and they follow me. John chapter 10. So, ibig sabihin, mayroong bunga ng katuwiran yung mga taong na kay Kristo, yung mga taong nagsasabing sila ay may kaligtasan, ay mayroong pagbabago. May changes na tinatawag natin. Tayo mismo ay makapagpapatotoo sa ating sarili na dahil sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos ay tayo mismo sa sarili natin, masabi natin na tayo po ay nabago, tayo ay anak ng Diyos. Dahil nga may pagbabago may bunga yung pananampalataya na ating sinasabi. Yes. Unlike doon sa mga nagsabing tinanggap nila ang Panginoong Diyos sa kanilang buhay, nagkanda iyak-iyak sila, tambling-tambling pa nga doon sa mga altar ko na ginagawa. Pero after the camp, marami akong mga na-witness. Kasi tayo sa mga camp, marami tayong mga naatinan na camp at palaging altar call, todo iyak, gulong-gulong, tumbling-tumbling, kung anong nangyayari. Tumitindig na to, tumitindig. Tapos, namang nababago talaga sa buhay niya, yun pa rin Kaya hindi basihan talaga yung yung sinabi mo na tinanggap mo si Kristo. Ang magpapatuto niyan, maliban sa salita ng Diyos, ang buhay mo mismo ang magpapatuto na ikaw ay nakay Kristo. Dahil yun yung pakinabang mo sa tinapos na gawa ni Kristo. Maaring may mga pilosopo na sabihin, Pastor George, yung kinote mo is sabi ganito, my sheep hear my voice and they follow me, and I know them and they follow me, and I give them eternal life. Marami sabi, see, ang eternal life comes from follow me. So, kailangan talagang sumunod para ikaw ay follow. Pero teka lang, sino yung magpa-follow? Yung sheep. Sino yung magpa-follow? Yung kilala ni Kristo. And then, pag binasa niyo po yung buong chapter, ang sabi niya, I am the good shepherd, and I lay down my life for my sheep. Why he lays down his life for a sheep? Because they know them. And those sheep will come to Christ. Hindi ito maiwasan. Ito ang bunga ng pananampalataya na nakay Kristo. But again, the reality,
we are still in this world at kasama ang pananatili sa mundong ito ang pakikibaka at kasama dyan yung struggle. But take heart, my beloved brethren in Christ, kapag dumating yung punto na ikaw ay inaatake ng iyong konsensya, ng iyong misyon at sinusumbatan ka at nag-uuwi ito sa pagdududa sa iyong kasalanan. Normal yan bilang tao. Pero, ang kaligtasan mo ay nandoon kay Kristo. Yun yung lagi kang bumalik doon sa Ebanghelyo. Yun ang sagot eh. Yun ang sagot. Bumalik ka doon palagi sa Ebanghelyo. Yun yung beauty ng banal na spiritual na siyang nasa atin. Kasi isang ginagawa ng Holy Spirit, the Holy Spirit is our tumitindig na siyang ating counselor, and gayon din naman siya ay nagpapatunay na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. So, isang napahalagang bagay yun. And yung isa pong nabanggit nyo kanina na may joke dun actually patungkol sa tatanungin mo ang isang tao, particularly sa mga young people, paano ka naligtas? Ang kanilang sagot ay through altar call. Yun ang kanilang sagot. So, dahil sa ginawang pagpapatanggap o altar call na kanilang sinasabi. So, maliwanag po na kailangan natin liwanagin ang patungkol sa kaligtasan. Hindi po kami po hindi sasabi dito na or hindi yung issue ngayon na once saved, always saved. Hindi po yun ang namin pong inaano, pero ang ina-affirm po namin dito is kung ano po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ito po yung maaaring maging katanungan ng karamihan dahil sa kanilang pagdududa, sila ay naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Pero matibay ang sinasabi po ng Biblia na ang kaligtasan ay kailanman ay hindi mawawala sa... Naalala ko yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 8, binanggit niya doon na nothing can separate us from the love of God. Yeah. Walang anumang mga sword, famine, or anything makakapaghiwalay sa atin. And no one can snatch us doon sa kanyang kamay. So once a elect is already nandun sa kalagayan na may pakikipagrelasyon na sa ating Panginoon o siya ay tunay na ligtas na, ang kaligtasan ay hindi na pwedeng mawala sa kanya. Yung kaligtasan na tinapos na gawa ni Kristo. Yes. So, nawa ang ating Katekismo 101 na ito ay nakapagbigay linaw o nakatulong sa mga kaibigan o mga kapatiran na kung saan ay mayroong pagdududa o sa kanilang kaligtasan na kaloob ni Kristo sa kanila. Sige. So, sa tingin ko, sa biyaya naman ng Diyos ay kahit sa atin limitadong kaisipan, ay sa tulong at sa otoridad mismo ng kanyang salita ay nasagot natin ang mahalagang katanungan na ito. Siguro, it's time to consider yung mga tanong kung meron man dyan sa Facebook. sa comment section ng ating live. Mayroon po isang tanong dito si Crendon Kurt. So, ang tanong po niya is, ano po ang opinion niyo sa near-death experience? Near-death experience. Ano kaya ibig niya sabihin dyan? Oo. Mahirap kasi yan hindi specific kung ano yung ibig niya sabihin. Yung nalalapit siguro sa Kasi ang tanong kamatayan. natin dito is, ang ano natin dito is kaligtasan. Kaligtasan. So, sa tanong niya, sa tingin niya, ano naiisip niyo yung konteksto niya dyan? Baka isa pong nandito kasi is yung... Kasi may mga tayo, may may mga experience tayo na kung saan ipinapatawag tayo sa mga hospital siguro. yes.
na kung saan ay bago sila kunin ng Panginoong Diyos sa kanilang kalalagayan ay makapakinig muna sila ng Pabahaginan mo na, matanggap mo na. salita ng Diyos patungkol nga sa kaligtasan siguro. Yan ang ano niya na kung saan ay patatanggapin mo kasi sasabihin mo, o kuya, ate, kung nais mong matiyak ang iyong kaligtasan, mapunta ka sa piling ng Diyos, ay sumunod ka sa panalangin ito kahit hindi ka na magbuka kung hindi mo na kaya, sa isipan mo na lang. Yun, ganun Yun siguro ang pwede niya. Oo. Papasok na naman talaga yung decisionism dyan eh. Mm. Oo. Ang tanong ko, kung near-death experience, tapos kung ganyan yung tanong, paano kung bago siya mamatay, hindi siya nakatanggap? Saan siya pupunta? So, yun ang ano doon. So, teka lang. Kung ganun yung tanong, doon uuwi yung tanong, ang itatanong ko naman sa tanong, ano bang nakakapagligtas? Yung tinapos na gawa ni Kristo o yung pagtanggap? So ngayon, sasabihin si Kristo, kung di siya tumanggap, matatahimik yon. So babalik tayo doon sa ang pagliligtas ay nasa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya nga minsan parang ang ganito dahil sa Catholicism, ito isa sa Catholicism yung pag may yung near-death experience, may pinapatawag yung para humingi ng huling sakramento. Yan yun. At doon nagko-confess ng sin and tatanggap para ihatid sa buwanan. So, doon sa tingin ko doon nang gagaling yon dahil, so again, maliwanag na implikasyon yun ng umaasa tayo sa ating sariling kaparaanan sa ating pagliligtas. Ang isang tao na tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yan ay ligtas. Ano man ang kalagayan yan. Teka lang, paruhin natin Pag sinabi ng anumang kalagayan niya, hindi ko sinasabi na ikaw man ay namumuhay sa kasalanan, ay ligtas ka dahil ang tunay na kay Kristo ay nakikinabang sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang pakinabang sa tinapos na gawa ni Kristo ay hindi lamang justification. Hindi lang pinapaging banal. Ikaw ay nagiging banal. Ikaw ay unti-unting pinapabanal ng Diyos araw-araw. Yung sanctification. Yan, ang sanctification na yan. Kaya ngayon, para sa akin, halimbawa, lagyan tayo ng case. May isang tao, buong buhay niya talaga, kitang-kita mo na siya ay alipin ng kasalanan. Tapos ngayon, dahil mayaman, yung pamilya, in-invite si pastor, yung asawa ko mamatay na, alam niyo naman yung buhay yun patanggapin niyo, baka Paligtas. Ang hirap po. Nalagay patuloy ngayon sa questionable integridad ng pastor. Kaya, so, yun yung aking sagot, ang ating sa... Siguro, yung parang yung doon sa kriminal na napako doon sa cross kasama ni Kristo. Nearly death, experience talaga So, ano lang naman ang ginawa niya, di ba? Di mo makikita na... Jesus, remember me when you are in your paradise. Makikita yung kaligtasan niya na may sinabi pa nga siya bago yung sabihin ni Kristo yan Sinaway niya yung isa sa cross Sabi, bakit mo sinasabi yan? Itong nangyayari ito sa atin, dapat lang. Guilty sila. Pero, ito, wala. And then sabi niya, Jesus, alalahanin mo kapag ikaw ay nag-ahari na. So, kita niyo yung salvation is by faith alone in Christ. And ultimo yung faith na yan is galing sa Panginoon. By faith, you have been saved through, by grace, you have been saved through faith in Christ. And that is not your own doing. It is the very gift of God so that no one may boast. So, ultimo yung faith nung text doon sa cross is grasya ng Panginoon. Napakaganda na sa kanyang huling buhay. Naroon ang kanyang So, ang magagawa natin sa near death is, kumbaga, halimbawa, maimbitahan tayo just to share the gospel. Share the gospel. Pero wag mong panghawakan na nung pinatanggap mo sa tumanggap bago kahit paano tumanggap siya. Kahit sino naman siguro kahit karot na tinatanggap mo si Kristo, siguro ganyan pa yan
Ayan na. Mm. Just share the gospel. Because the gospel is the power of God. Yes. Nothing more, nothing less. Mm. Okay, so palagay ko yun lang po yung katanungan sa online. Mga katanungan tungkol Okay. sa tiyak ba ang kaligtasan. Kaya kami po ay nagpapasalamat, no, sa mga kapatiran, mga kaibigan na kung saan ay nagtiyaga na kami po ay pakinggan, panoorin, no, sa aming Yes. podcast na ito. At nawa ay tunay na nakatulong sa inyong pananampalataya at paglago naman sa inyong spiritual. Yes. Sana yun na po. Hindi po namin sinasabi na kami ay mga ano po dito, pero ang aming dalangin ay maging kahabagan ito ng Diyos at maging kaparaanan sa mga mananampalataya, lalo na yung mga nasa ganitong klase ng kalagayan. So, shout out sa aking kaibigan, si Jordan Rabanes. Shout out. Shout out kay din, no, Remart, no, nandiyan na nanonood sila. At yung aking kapatid, si Josephine, nandiyan din nanonood. Pastor Rico, next time, no, dapat makasama ka din dito. Yeah. Out po sa lahat ng mga nanonood sa gabi ito. Yan. Yan. So, thank you, yun lang. Maraming salamat po. So, God willing, kung luluubin ng Panginoon, ay sa 4th Monday po. Ulit ng buwan. God willing, every 2nd Monday and 4th Monday po ang podcast na ito. At ang palaging ganun po, katikismo po. Oo. Ay sasagutin po kaming Tanong. Yun lang po. Marami pong salamat. So, Sir George, Panginoon. Okay. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na buhay, makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa iyo pong gabay at pangunguna sa bawat isa po sa amin. Mahin din po, Panginoon, sa kaalaman, sa iyong mga salita na kung saan ay amin pong nabanggit sa pagpapaliwanag patungkol nga po sa kaligtasan. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin, may mga kapatiran po namin o mga kaibigan na kung saan ay nagdududa sa kanilang kaligtasan at nawa sa gabing ito ay nabigyan po ng kalinawan yung mga malalabong mga pananaw nila o pagtingin nila sa kaligtasan kaloob na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isang pinagpalang gabi po, mga kaibigan, mga kapatid. So, Anthony? Okay na. Close. Wala na pala eh.